So, heto na. Ano ba yan? Ba't ayaw mang sumara nito? Ay, ayun, may naipit palang butiki. Wala akong lamisita, kaya dito na lang tayo sa ibabaw ng aking maleta magfo-food review. Ayan pala yung mga paninda kong olives sa Saudi. Ang dami niyan. Bumili ako ng mix na para tipid. Nasa 2 hanggang 5 piraso bawat klase. Hi everyone! For today's videography, mag-olives review tayo. Kasi matagal na itong nire-request ng mga followers ko na mag-olives review. Kaso hindi ko siya magawa sa Saudi kasi busy ako doon. O kaya ang ginawa ko, bumili ako sa Saudi, dinala ko sa Pilipinas, tas ito na. Pwede pa naman siya. Bali, 2 weeks na ito sa ref. Pero, pwede pa. Nasa 15 to 20 days naman ng lifespan ng olives. At kapag nasa ref naman siya at nakababad, may asin naman na at saka may mantika at kung ano-ano man, hindi mo siya masisira agad. Bala, ang binili ko ay mixed olives na siya. So, isi-segregate muna natin bago natin siya i-food review, okay? Pero hindi ko alam yung mga pangalan ng aking mga olives sa ngayon. Medyo nakalimutan ko na, kaya kailangan kong mag-review. So, dahil nga sa olives review, ako si Oliver, magre-review ako pansamantala. Okay, so ito pala yung mga pangalan. Okay. So, okay na, nakapag-review na po ako. Kaya, isi-segregation na natin. Unahin natin itong pinakamasarap sa lahat. Ay, nagkulay B. Ito po ang Turkish grilled olives. Ibig sabihin, inihaw siya. Kaya tignan nyo, may mga ganyan-ganyan na kulay. Tikman na natin. Medyo maasim na maalat, pero lasa mo yung pagka-ihaw, so masarap. Masarap siya, guys. Ito ang pinakagusto ko sa lahat, pero mahal to. Nasa 60 realizations ang 1 kilo. So, bibilisan ko na mag-segregate para ma-classify, ma-differentiate, ma-signify, ma-magnify, at ma-purify na natin. So, okay na to kasi lumang-luma na kasi siya, kaya hindi ko na makategorize yung nag-iba na yung tsura, so tignan na lang natin sa lasa, okay? So, una nating tinikman itong Turkish green olives. Ito naman ang Italian green olives na nagbabrown na siya kasi luma na. Ito ang pinaka-fresh sa lahat. Kaya maiksi lang yung buhay nito, kaya dapat nakain na agad kasi tikman ko pa rin. Malasa, hindi masyado maalat, pero halatang luma na. Ito po yung Italian green olives. Ito naman yung ka-company niya, yung Italian red olives. Walang red olives sa totoong buhay, pero nagkakaroon ng red kasi kinukulayan lang nila ito, ha. Hindi talaga siya namumunga ng pula. Masarap din sana, hindi ganun kaalat, kaso hindi na fresh. Ito naman ang Spanish black olives. Without salt. Masarap din. Ito ang lagi kong pinapapak sa amin. Kaso, luma na. Oh my God. Luma na yung lasa. Mabilis lang din kasi itong masira. Actually, wala din daw talagang black olive, sabi ng mga customer ko. Kinukulayan lang din nila nito ng color black. Kung mayroon mang black olives, hindi siya ganito ka black na as in black na black. It should be like this, yung parang may pagka-brown lang siya. Ito naman ang Greek black olives. Hindi na rin fresh, pero ito ang pinakamalasa sa lahat at pinakamaalat. Pero masarap ito, kahit maalat. Gusto ko din to kasi hindi na siya fresh masyado. Sunod naman ang Kalamata black olives. Greek Kalamata olives. Masarap din to, maalat, naman pagka maasim-asim, pero hindi na fresh. Sunod naman natin tong Kalamata
olives, pero from Egypt siya, Egyptian Kalamata olive. Ito naman, hindi ganun kaalat yung lasa. Hindi ganun kaalat at mas mura siya sa Kalamata Greek olives, pero mas mabenta pa rin yung Greek. Sunod naman natin itong Spanish green olives stuffed with carrots. May carrots siya sa loob. Ewan ko kung pwede pa to, parang sira. Hindi na talaga siya fresh. Pero masarap din to papakin, pang salad-salad. May nabibiling ganito sa Pilipinas, alam. Normal na olives na, hindi ganun kaalat. Kasi hindi na siya fresh talaga, guys. Jordanian green olives na maliit, small. Mga sim na mapait-pait, na may konting alat. Tingin ko ito yung may pinakamatagal na buhay. Kasi fresh pa naman yung lasa niya kumpara sa iba. Ito naman, Jordanian green olives na malaki, large yung size. Tikman natin. Halos parang lang yung lasa, mapait-pait din. May parang fresh pa rin naman. May bitak-bitak talaga yung olives ng Jordan kasi pinipipit nila para pumasok sa loob yung asin, yung lasa na nilalagay nila sa syrup niya or tubig. Ito naman ay Egyptian green olive. Hindi na fresh. Pero ito ang isa sa mga pinakagusto ko sa lahat ng mga green olive kasi parang napaka-natural niya, wala masyadong chemicals. Tapos, hindi din siya ganun kaalat, pero maasim-asim. Ito naman ay Syrian green olive. Magkakamag-anak na ito, Syrian, Lebanese, tsaka Jordan. Halos paro-paro na lang yung lasa nila. Pero yung mga magagaling talagang kumain ng olives, alam nila yung pagkakaiba. Ito naman, Syrian black olives, mas mapait-pait siya ng konti kumpara dun sa green. Diba? Tama ako. Ewan ko na kasi lasa yun po. Ito. Moroccan green olives. Isa ito sa mga mabenta kasi ang ganda ng itsura niya kapag fresh pa. Tapos, hindi ganun kaalat, hindi rin ganun kapait. Masarap to sa halawa. Hinahanap ko yung Palestinian ko. Hindi na siya fresh kasi. So, ito pala yun. Ito naman, ang Palestinian green olives. Halos pareho lang sa Syrian green olives. Pero, mas maasim na mapait-pait. Gusto ko din ng Palestinian green olive. Mabenta din ito Hindi ko na yata kakayanin, B. Diyos ko. Hindi na sa fresh kasi 2 weeks ko na bago na i-vlog ito. So, naumaya ko, be. Pakain natin sa kanila. Tara. Natikman mo nga. Akin? Kung masarap yung lasa. Kahit di ginawa mo. Hindi na siya fresh. Gabay, ya? Ay, kuya, kakakalis sa pinag-service. Po yung sirin. So, nagustuhan ng nanay ko kasi kinakain niya din daw sa Saudi noon kaya nasanay na siya sa lasa. Chay! Chay! Nambante amoy basketball? Ay, wala siya dito. Nanonood sila ng basketball, so hindi ko maipapatikim. Mga busy sa buhay. Gigigil lang. So, yun lamang po. Sa totoo lang, kulang pa yung mga klase ng olives na naipakita ko sa inyo. May mga hindi pa ako sinama dyan kasi napuno na yung lagayan ko. Higit 20 yata na klase yan. May mga flavors pa yung iba, may spicy, ganun. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Iwan ko na lang dito sa may lamesa yung natira. Bahala sila kung gusto nilang kainin.